sumubo ka kahit konti lang. Kasi sabi ng nurse, hindi ka pwedeng uminom ng gamot kung walang laman ng tiyan mo. Sige na. Vicky, wala nga akong gana. Kahit itong prutas lang mo, payaw mo to. Oh, paano ka gagaling yan? Hindi ka na nga kumakain, hindi ka pa nagagamot. Madal, ano bang ginagawa mo? Si JV, makibalita tayo kay Des. Ano ba? Eh, wala kang lakas. Tatayo-tayo ka pa dyan, di mo naman kaya. Oh, paano ka magkakaroon ng lakas niyan? Buong araw walang laman yan tiyan mo. Nay, paano nga ako makakakain? Hindi ko alam kung anong lagay ni Des. Hindi ko alam kung maayos ba siya, kung nakakain na yung anak ko. Halika na, hindi rin naman ako matatahimik eh. Halika na, Vicky. Oo. Tigas ng ulo. Isa ka ka natin si JV. Halika sandali. Ayun. Oh, isa ka pang konsentidor. Gusto eh. Anong gagawin natin? Kakain na tayo. Ay. Kailangan mo kumain. Manghihina ka. Ano ka ba? Kailangan mo to. Oh. Kain. Kain! Ano ba? Tatakot na ako. Eh, pinaiinit mo ulo ko eh. Bibiginin mo ako tapos sabihin mo tama na? Kailangan ko mapatakas si Des dito. Hindi na siya ligtas. Kasama ko sa manhunt operation ng mga pulis. Iisa-isahin namin ang pwedeng pagtaguan sa kanya ni Lucas. Pabawiin namin si Des, kuya. Para pag nagising ka, nandito na siya sa tabi mo. JV? JV? Aling Madel! Ano pong ginagawa niyo dito? Sana po, tinawag niyo na lang ako para ako na lang pumunta. Hindi ko siya mapigil, mapilit. May balita ka na ba kay Des? Papunta pala ako ng krami ngayon, Aling Madel. Kasi nagbigay si Tita Agnes sa mga listahan ng properties na pag-aari ni Lucas. Lucas? Ano kinalaman dito ni Lucas? Aling Madel, si Lucas ang kumidnap kay Des. Ano? Hindi ko alam yon. Hindi yun nasabi sa inyo, Tita Agnes. Kagabi pa po namin nakita sa CCTV na asawa niyang tumangay kay Des. Inilihim sa amin ni Agnes. Hindi talaga mapagkakatiwalaan yung babae. Kailangan ko makapagpagalaw ng gamit. Yun ang tanging paraan. Paano ko nagawa yun? Pabugso. Kailangan ko itaas yung emosyon ko.